Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 26 to 28. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Lahat magsabing male and female, He created them. So walang gitna, no? Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish, the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Sabi mong katabi mo, pang-leader ka. Di ka patapon, di ka para magwala, di ka para walang gagawin. A reminder to everyone, God created us in His image. You have a mission to perform, to finish it. Pagsayangin ang paglikha ng Diyos sa atin. Lord, salamat sa mga salita mo. Ito po'y buhay. Nawa, ito po'y mag-creep in sa aming isipan, sa aming puso. Reminding us na linalang mo kami ayon sa iyong imahe. Ang bawat isa sa amin ay may mga special tasks, special gifts, upang kami ay magtagumpay sa anumang purpose na linaan mo at plinalo mo sa amin. Lord, mga anak mo ay mula pa lang sa sinapupunan ng yan ng aming ina, ay pinili mo na kami at tinawag, in-equip, pinagaling, iningatan, pinaglaban, para lamang, Panginoon, we could represent you the way you want us to represent you. Father, I pray, Lord, mga salita na ito ay mag-echo sa mind ng lahat ng mga listener, kasama po ang digital ministry tonight, and that they would respond positively and act with urgency. Lord, kung meron po nangangailangan ng pagmamahal mo sa mga oras ito, dahil may mga pinagdadaanan sila, yung mga nangangailang kagalingan, mga himala, Lord, sa kanilang pagbukas ng kanilang mga puso't isipan, sa pagpapagumbaba sa iyong harapan, God, you are God of favor. You are God of many chances. You are our God, Panginoon, na very generously bestowing gifts, kindness, grace sa mga taong lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba at handang magpagamit sa iyo. Gawin mo yan, Panginoon, dahil buhay ka, buhay mga salita mo. Lord, salamat. Itong aking samot dalangin in Jesus' name. Lahat magsabing amen. Pwede naman kayo umupo. Napakahalaga ng ating tatalakayin sa umagang ito dahil
ating uunawain ng mabuti, ano ba ang dapat mapansin mo, makita mo, ma-recognize mo sa isang tunay na representative ng ating Pangdiyos. Ating din isosolve yung issue. Sino ba talaga ang mga representative ni Lord? At ano po dapat ang ano dapat ang ating mapansin sa Allah? Now, kung ating babasahin ang verse 1, kung pwede i-flash mo back, ang sabi dyan ay, yes, display mo. In the beginning, God created the heavens and the earth. During those time, earth was void without form. Wala kang makikitang ganda, wala kang makikitang bagay na pwede mo appreciate. Hindi mo talaga papansinin. But when the Spirit of God moved and He spoke in those words, ang dating wala ay nagkaroon. And not only that, hindi yan yung nagkaroon lamang. Even God, God that is holy, God na lahat ng beauty ay sa Kanya. Ibig sabihin, mataas ang standard ni Lord pagdating sa beauty. Siya na mismo ang nag-categorize, siya na mismo ang nag-declare ang ganda ng world ng time na yan. It was good. Kapag ang Diyos ay nagsabing it was good, definitely, tanggapin mo yan na napakaganda ng creation ng ating Diyos. Na ang gusto ko rin maiisip ninyo, maunawaan ninyo, God made everything. God created everything. He owns everything. Pangalawa, ang isang bagay na dapat ninyo maintindihan, pagka nasaan ang Diyos, ang dating wala ay nagkakaroon. Ang dating walang pag-asa ay nagkakaroon pag-asa. Ang dating wala o ang dating patay ay nabubuhay. So, as God's representative, dapat ganun ang impact mo. Pagka ikaw na sa work, ang dating company mo na walang kakwenta-kwenta ay biglang pinagpapala. Pagka ikaw na sa school, ang dating school, kapatid na magulo, ay biglang nagkakaroon kasayahan, nagkakaroon ng sigla ng pag-aaral. Pagka ikaw tinanim ni Lord sa isang satellite, sa isang cell, kapatid, ang dating lugar o cell na patay ay biglang nabubuhay. Why? Because you bring hope. Ikaw ay representative ng Diyos. Hindi yung pagka ikaw ay napunta sa isang lugar ay biglang nawawala sila. Biglang lumalayo sa Pang-Diyos. Biglang may mapamilyang nawawasak. Hindi po. You don't do that. Dahil may dating ka. May impact ka. You bring inspiration. You bring encouragement. You bring hope. Yung tao, kapatid, na walang kagustuhan, lumapit kay Lord, ay biglang nagkakaroon kagustuhan kay Lord. Ang tao na dating hindi uhaw kay Lord, ay biglang nauuhaw sa Pang-Diyos. Why? Dahil there is something in you na napapansin sa iyo. Look, tignan natin mga ibang mga satellite. Dati wala. Pero nung linipat ka doon, nung inassign ka doon, biglang nabubuhay. Why? Representative kan Lord. Dala mo si Diyos. Ang ating Pang-Diyos. Ang lahat magsabing amen. Lahat magsabing ako yon. Nakaka-inspire pagkakatabi mo ang representative ni Lord. Nabubuhayan ka ng loob pagkakatabi mo ay representative ni Lord. May himala nangyayari sa iyo pagkakatabi mo ay representative ni Lord. Kaya pagka ikaw may kilalang representative ni Lord, huwag kang lalayo dyan. Dumikit ka dyan. At ang gusto ko rin maintindihan nyo, pagka ikaw representative ni Lord, may impact ka doon sa place na kung saan ka tinanim ni Lord. Ang dating kapatid, ang fruitful na place, biglang nagkakaroon ng bunga. Why? Representative kan Lord. Just back sa creation day, ang dating wala ay biglang naging maganda. Why? Nandun ang ating Pang-Diyos. So isang bagay dapat yung maintindihan, everything came from God. Si Lord ay source ng existence natin. So ibig sabihin si Lord din ang source ng hope natin. Si Lord ang source ng inspirasyon para tayo magpatuloy. Although ang buhay ay napakahirap. Habang sa mundo to, marami tayong pagdadaanan na struggles. Maraming pagsubok, maraming balakid, maraming hadlang. Kaya you cannot disconnect sa source ng life. Can we say amen?
Your existence will be only good if all your acts are rightly related to God and dependent on Him. So in other words, pagka na-recognize mo na dahil kay Lord, everything came into existence. So dapat nakadikit sa isipan mo, kapatid, na you were created by God para yung mga linikha niya ay magpatuloy at makilala na may Diyos na lumikha sa kanila, na dapat siya lamang ang kikilalanin at sasambahin. Without God, wala tayong magagawa. At maraming nakalimot at naging depende sa sarili instead of God. Again, reading sa pinost ng ating text, your existence. Magkakaroon ka lamang, kapatid, ng meaning. Magkakaroon ng meaningful lamang, o magiging meaningful lamang ang life mo pagka-recognize mo na God created you for Him at ikaw ay representative ng ating Pangdiyos. Pagka naunawaan mo yan, kapatid, everything sa katawan mo ay nag-work to fulfill yung purpose sa dinesign ng ating Pangdiyos sa'yo. Nagiging builder ka ng family, nagiging builder ka ng church ng ating Pangdiyos. Kasi yan po ang purpose natin. Yan po ang mission natin. So meron isang katanungan na gusto kong dapat ninyong sagutin at wag ninyong patatagalin na sagutin yan. Ang tanong ay, where do I belong? Para kanino ka ba? Sino ba pinaglalaban mo? Sino ba pinaniniwalaan mo? Alam nyo, ang tao, we were designed to belong sa isang group. Kaya kita nyo, lalo sa mga estudyante, itong mga problema, they want acceptance. Kaya naghahanap ng fraternity, naghahanap ng mga gang, etc. Kasi, yun, stay tayo sa ganun eh. Kaya meron mga iba-ibang gang, sige-sige gang, bahala na gang. Kasi dinesign tayo to belong to something. Feel natin, nasa comfort zone tayo pagkatanggap tayo. So ang tanong, kanino ka talaga belong? Kasi if you recognize that you belong to God, then lahat ng bagay sa katawan mo ay nag-work para ma-establish yung relationship na yun. And then, pagka na-establish yung relationship na yun, next ay, dapat ma-fulfill mo ang purpose mo. Anong ibig sabihin ng imahe? Pakipost ulit yung verse na yun. So, God created human being in His own image. Ang Old Testament, sinulat yan sa salitang Hebreo. At ang salitang Hebreo ng imahe ay chelem. Nang ibig sabihin, it is from unused root meaning to shade, a phantom that is figuratively illusion, resemblance o katulad. Hence, a representative figure, special an idol, image, value. So ang pagkasulat ng mga titik, mga letra sa Old Testament, at particular pag-aaralan natin ngayon, ay yung salitang imahe, dahil dyan mangbumulang mensahe natin na you are God's representative. Clearly na sinasabi, nung sinabing ating Pangdiyos, He created us in His image. Sinasabi niya sa atin, ikaw ay representative ng ating Panginoon Diyos. Man is the center and meaning of the universe because God has fully entrusted man with His purpose. God did not commit Himself to any of the millions of other created items. He committed Himself only to man and entrusted man with His purpose. Ang daming linikaan Diyos na napakaganda. Pero hindi niya tinurn over ang kanyang authority. O hindi niya pinasa, kapatid, ang kagustuhan niya na to represent Him sa anumang create niya, kundi sa tao lamang. Sa tao niya lang sinabi na God created man in His image. Hindi niya sinabi ito sa mga ibang linikha niya. So ang tao ay sentro ng creation ating Pangdiyos. Napaka-special ng katabi mo. Pakitignan mo mabuting katabi mo. Hindi mo ba alam representative ni Lord yan? Maring may masasabi ka, maring meron hindi ka magugustuhan, pero ang Biblia ay namaliwalang nagsasabi sa atin na ang anak ng Diyos ay representative niya. So sa tao niya binigay importanteng
mission na ito na to represent Him. So kung ang tao, kapatid, ay imahe ng Pang Diyos, you are important. Huwag mong tignan yung past mo. Huwag mong tignan yung pinanggalingan mo. Huwag mong tignan yung kalidad ng family mo. Ay maaaring they are encountering troubles. Maaaring dysfunctional ang family mo ngayon. Kaya nga laandyang ka to work out ways as representative of God para ma-restore sa imahe ng Diyos ang family mo. At magsabing amen. Our life can only be meaningful and purposeful if we all show what is to be God's representative. His original design of us. Kaya nakakarinig tayo ng praises back to the original. Back to your original position. At yun po ang panawagan ng mensahe ngayon. Balikan mo yan. Dahil doon lamang kapag sa pagbalik mo sa original position mo sa imahe ni Lord, magiging meaningful ang buhay mo. Magkakaroon ng saysay at maintindihan mo bakit ka dumaan sa mga ganong uri mga pagsubok, may struggles. It is because God is preparing you to occupy yung position na yan para may dating ka kung saan ka man tinanim ni Lord. May impact ka, may influence ka. So ano pong sinasabi ng verse 26 to 28? Basahin ulit natin ang verses 26 to 28. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wilds on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Then God blessed them and said, be fruitful. At magsabing, tignan mo katabi mo, be fruitful. Then, kapatid, ang katotohanan nito talaga magparami ng anak. But now, hindi po yan ang essence ng command ni Lord. Ang essence ng kapatid, dumami yung mga anak ni Lord na babalik sa Kanya to occupy yung imahe niya. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Now, unawain natin mabuti. Alisin mo ang isda sa dagat, ano mang mayari sa isda? Alisin mo ang puno sa lupa, bunutin mo ano nga sa puno na yon. Ganon din tayo. Mag-disconnect ka ni Lord, walang sense ang buhay mo. Naintindihan niyo, kapatid? Ang atmosphere ng anak ni Lord ay ang Diyos. Ang environment ng anak ni Lord ay ang Diyos. Alisin tayo sa environment na yan, alisin tayo sa atmosphere na yan, kapatid, nothing will happen to your life. And don't wait for the end para makita mo, totoo pala yung sinasabi ni Pastor Vic. Kaya pag dumating sa end mo, wala ka ng pag-asa. Ngayon palang i-recognize mo yan. Without God, we are nothing. Para ngayon palang this early lang yung makabataan, i-build mo na ang life na ang sentro mo ay ang ating Pangdiyos. At recognizing na representative ka ng ating Panginoon. So ano pong sinasabi ng ating binasa sa mula verse 26-28? Number 1, we can respond and fellowship with God. Kapatid, kahit matagal ka na wala kay Lord, always may hope. Magko-connect ka at magko-connect sa Diyos. Marahil halos lahat tayo nakaranas, kapatid, ng coldness sa relationship natin kay Lord. Maring meron sa inyo talagang nagpakalayo. Then recognize mo, hey, I can still worship God. Babalik ako sa ating Pangdiyos. Yun ang kaganda na naiintindihan mo, God created you to God. God created you in His image. Ibig sabihin, kaya mong bumalik. Sabi mo sa katabi mo, kayang mong magpakatotoo sa Diyos. Kayang mong maging faithful kay Lord. Dali sabihin mo sa katabi mo, kaya mong ipulpil ang responsibility mo kahit mahirap. Gets ninyo? Naintindihan nyo? May kakayanan tayong lumalim ang ating relationship kay Lord.
Huwag ka maniniwala sa mga sabi-sabi, ang hirap, hindi ko kaya, ang daming utos ang ating pang Diyos. Hindi ko kaya. Tao lamang ako. No. God created you in His image. Kaya mong bumalik kung gusto mo. Can we say amen? Number 2, we don't have to imitate others. For you are unique and have a special mission that only you can perform and accomplish. Meaning to say, kapatid, just visualize this. Ang isang katawan ay maraming bahagi. At ang bawat bahagi ay unique sa kanilang pag-perform. Di ba nakakita ka ba ng mata nagsasalita? At bibig na nakakita? So bawat bahagi ng ating katawan may special function yan. Ganyan din po sa body ni Lord. Kaya huwag ka mainggit sa katabi mo. Discover mo yung giftedness mo. Discover mo ang purpose mo at doon ka gumaling. Walang dahilang may mainggit ka rito, buti sila, ang gaganda ng boses. Sige nga, kung lahat tayo nainggit, lahat tayo tumayo rito at aawit, anong mangyayari sa atin, kapatid? Sige nga, magsiksikan tayo at lahat tayo magkikeyboard, anong mangyayari? Magkakaroon discontentment, mag-aagawan, magsisikuhan. Kaya pagka na-recognize mo may special function ka sa body ng Lord, kapatid, ibang joy ang dadaloy sa iyo. At makikita mo ang fulfillment mo sa body ng Lord. Number 3, we can live right if we want to. Kaya huwag kayo maniniwala sa awit na gusto kong bumait, hindi ko magawa. Ayaw mo kasi. Tama ba? Ayaw mo kasi. Sino sa atin dito? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Nag-isip, nadaya, lalayo ako kay Lord. Kaya ko mabuhay mag-isa. Diba? I think meron nakaraan sa ganon. At titigasin ko puso ko. Kaya eventually, na-recognize mo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawalay sa ating pang Diyos. So bakit kaya natin bumalik? Bakit kaya natin mamuhay ng maayos? It is because God, who is holy, siyang nag-create sa atin. Kaya kaya natin magpakabanal kung gusto mo. Kaya mo maging maayos ang buhay mo kung gusto mo. Kaya mong layuan ang uri ng bisyo kung gusto mo. Kasi sa loob natin ay may linagay si Lord na sangkap na kaya natin bumait. Kaya natin magpakabanal. Ayaw mo lang. Ang sabi ng Philippians 4:13, I can, sabay-sabay natin basahin, for I can do everything to Christ who gives me strength. Kaya mo mag-solving kung gusto mo. Kaya mo mag-akay ng souls kung gusto mo. Look kung ano na nga sa Gumamela ngayon. Nung nagpasya sila humayo, daming iniipon si Lord, mga mahal niya, mga tupang ligaw, iniipon niya. Kaya, kapatid, ang lahat ng satellite kung gusto. Di po ba? Dahil liwalang na sinabi ng Bible, kung gusto mo, I can do everything to Christ who gives me strength. Ang problema lang, ayaw eh. Number 4, that God created only male and female and cannot be assigned by anyone. Ngayon, nauuso na sa pang bansa, pagka isinilang magbigay ng birth certificate, ang gender, accepted ngayong blanco. Saka na lang lalagay. Gaano kasama na ang mundo? Alam nyo ba yon? Tanggap na nila yon. Pwede na yon. Na hindi naka-indicate yung gender. Kasi at later age lang, doon lang i-assign of girl to, boy to. Pero hindi naman. Pero maliwalang ang Biblia, ang linika ng Diyos, lalaki, totoong lalaki, at totoong babae. Lahat ay may sabing amen. Huwag natin babaguhin yan. Sabihin mo katabi mo, huwag mong babaguhin yan. At meron tayong mission. Ang sinabi kapatid sa verse 28, then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Yan po ang mission natin. Our mission is to become fruitful and multiply. So Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and Son and Holy Spirit, and teaching them
these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Let us be encouraged, let us be inspired sa maraming mga seniors na natin dito, mga young people na umiidad na rin. Na patuloy nagiging masaya ka ng relationship of God. Why? Because they're experiencing yung pangako ni Lord, and I will be with you always till the end of days. Wala ba silang mga problema? Walang bang pagsubok? Ang dami, kapatid, mabibigat. Eh bakit sila hindi nang detach? Bakit hindi sila lumayo? It is because naramdaman nila ang pangako ni Lord na hindi ko kayo iiwanan. So, kanino ang pangako na yan doon sa mga taong tumutupad? At sino yung mga taong tumutupad? Yung mga tao, kapatid, na nagsosolvin at nagdi-disciple. Kayo lamang ang makakaranas ng pangako ng Panginoon, and I will be with you always, even to the end of days. Meron pang sinabi sa verse 28, ang sabi po dyan, you will reign, fill the earth and govern it. Paki-display, naka-display ba? Fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea. Anong ibig sabihin yan? Again, sabi mo katabi mo, ang leader ka. Sabi mo sa kabila, pang leader ka. Sabi mo yung sa likuran mo, pang leader ka. Kaya act as a leader. Work out, kapatid, para maging successful ka as a leader. Mga head of the family, paalala. Mga cell leader, paalala. Mga satellite leader, paalala. That magsabing amen. So, number 6, going back to God's image is to become a leader of leaders. Nung linikha ng Diyos ang lahat ng bagay kasama si Adam and Eve, binigyan pa rin ng Lord si Adam and Eve, ang unang tao, ng kalayaan to make choice. To test them, kapatid, kung ano pa talaga yung nasa loob nila, the real them, naglagay siya ng puno sa gitna ng halamanan na ang sabi niya, huwag niyong ito kakainin. Lahat ay pwede niyong pakialaman, hindi madamot ang ating Pangdiyos. Ito lamang. Perhaps, and I believe, kapatid, sinadya lang Diyos yan para matest ang unang tao. Same thing sa ating lahat. Maya't maya itetest ang obedience mo sa parents mo, sa cell leader mo, sa satellite leaders mo, sa pastor mo, higit sa lahat sa ating Pangdiyos. Pero ang problema, ang pinili ni Adam and Eve ay disobedience rather than obedience. At alam nyo ba kung anong naging resulta? Disobedience will always separate you from God. Ganon din, kapatid, no? Ramdamin nyo. Sa mga anak na rito, pagka ikaw disobedient sa parents mo, makakaramdam kayo ng coldness sa relationship mo. Mararamdaman yan. Ganon din between members and pastors, between members and cell leader and satellite. Pagka merong disobedience, mararamdaman. Something is not right. Something is cold na. At mabigat sa Diyos yung issue ng disobedience. At magsabing mabigat ang issue ng disobedience. And because of that, nung pinaalis ng Diyos si Adam and Eve sa Garden of Eden, not only that they were separated from God, nawala ang image ng Diyos sa Kanya. Kaya ito ang palawagan ng mensaheng sa umang to, bumalik ka sa image of God. Dahil nandun lamang ang tagumpay, nandun ang hope, nandun ang true life, nandun ang satisfaction, nandun yung pag-abot sa full potential mo. Andiyan ang mapayapang isip na dumating mang time mamatay ka, alam mo, hindi ka separated kay Lord. But make condition, be obedient sa ating Diyos, sa Kanyang utos. Sabi mo katabi mo, be obedient. Kaya sa ating lahat, habang nakikinig ka sa mensahe ito, huwag natin tularan ang mistake ng una nating magulang, si Adan Eve. They were, actually, kung titignan natin sa panahon ngayon, inispoil ng Diyos si Adam and Eve.
Binigay lahat ng pangangailangan nila. Isa lang, yun lang naman hiningi ni Lord. Ba't hindi pa sila sumunod? Come on. Kausapin mo sarili mo. Malilit lang namang utos ni Lord. Bakit hirap pa tayo sumunod? Bakit nag-struggle tayo? Tandaan nyo, nung nagkaroon ng anak si Adam and Eve, but it was sa point na sila separated sila kay Lord. It was at the point, kapatid, na nawala ng image si Lord. Nung nagsilang sila ng anak, siguro alam niyo yung story nito, si Abel at Cain. Wasak kagad ang family. Di ba? Pagka-disobedient tayo, may epekto sa family yan. Huwag niyong kalimutan yan. Lalabas ang maraming problema. Magiging very cold ang relationship sa loob ng family. Mahirap magbuo ng family. Separated ka kay Lord. Mahirap magbuo ng family na hindi ka pa nakakabalik sa image ni Lord. Dahil ang pundasyon mo, hindi ang ating Panginoong Diyos. Kaya para tayo bumalik sa original design of God, kung sakali meron man sa inyo rito na separate dahil sa disobedience, dahil hindi pagkilala sa salita ng Diyos, we need to be fully open to God. Turning our hearts to Him and allowing Him to make His home in our heart. Buksan mo uli ang puso mo. Buksan mo uli ang kaisipan mo. Tanggapin mo muli na ang Bible yan ang main authority. Huwag mong babagoy yan. Huwag mong pakikialaman yan. Huwag mong i-twist yan para sumunod lang sa kagustuhan mo, kaprityohan mo. Pagdating sa Christian life, pagdating sa holiness, pagdating sa buhay na walang hanggan, ang authority, walang iba kundi ang Biblia. So tanggapin mo yan sa kaisipan mo. Let it sink right deeply sa isipan mo at sa iyong puso. At hayaan mo ang Diyos kumilos sa iyo ng mabuti. At gawin mo ang puso mo tahanan ng Diyos. That's the only way makabalik tayo sa image ni Lord. We cannot represent God until we allow Him to make His home deep down in our hearts. He lives in us. And for Him to be expressed through us, He needs to rearrange our inner being. Alam niyo, pag sinabing rearrangement, for example, kina Hosea, kina Rona, nagkaroon ng malaking projects sa bahay. Maraming discomfort dyan, ilang months yan. Maraming struggles, maraming anxieties, maraming worry dyan. Bago sila masaya ngayon, nakakatulog na mahimbing. Pagka may rearrangement sa life natin, struggle yan. Lalo pagka hindi ka pa ready, isubmit ang buhay mo kay Lord. Magbubunuan kayo niyan. May wrestling mangyayari. Don't make it too difficult for God to rearrange yung buhay mo. Huwag mo na siyang pahirapan kasi ikaw lang ang masasaktan. Hayaan mong pakialaman ka para ma-transform ang buhay mo. Alam nyo, sa buhay natin ngayon, pagka hindi ka pa bumabalik sa original design ni Lord, sa image niya, mga bagay-bagay sa isipan natin, wala pa yan sa tamang lugar. Parang drawer, kung nagbukas ka ng drawer sa bahay mo, lalo kung ikaw yung tao na hindi marunong mag-ayos, ang gulo-gulo, kaya hindi mo alam kung saan mong hahanapin. It takes time. It will take time. Pero habang nag-i-struggle ka, pumapalag ka, lalong matatagalan ang Diyos na i-rearrange yung inner being mo. Hindi niya muna aayusin yung panglabas mo. Ang gusto niya muna ayusin yung loob mo. Dahil pagka maayos yung loob mo, madali na yung panglabas. At magsabing amen. Sabi mo sa katabi mo, magpaayos ka na. Yung may kunting gigil, huwag ka nang pumalag. Lalo yung mga may edad dito, huwag ka nang pumalag. Magpaayos ka na. At alam niyo, pagka si Lord ang nag-ayos, wonderful things will start to unfold.
In order for Him to carry out what is in His heart, God needs representative on earth. Ang ganda ng plano ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah, wonderful plan ang ng Diyos sa ating buhay. Plan to succeed, plan to prosper. Kaya nga sa time ng mga disciples dito, sa time ni Jesus Christ, ang sabi niya, pray that the will of God will happen on earth as it is in heaven. Ang problema, kapatid, yung will of the Lord hindi pa nagaganap sa mundong ito dahil meron pang pumapalag. Meron pang aayaw-ayaw. Meron pang hindi nakakaintindi sa magandang plano ng Diyos ka ng buhay. Kaya nagsasuffer ang human being. Maraming digma, maraming namamatay. Maraming nadidisgrasya kasi yung perfect will ni Lord, tulad ng pagtuloy yung pagpe-pray na, let thy kingdom come, let thy will be done on earth as it is in heaven, ay hindi nangyayari. Because ang tao na sanay maging hari ng kanilang sarili. Kasi yun ang linagay ni Satan sa isipan ni Eva. Na pagkakinain nyo ang prutas na ito, magiging katulad kayo ng Diyos. Ayan! Dahil sa disobedience, tayong hari ng buhay natin. Tama po ba? Sino rito pumapalag pagka pinagsasabihan? Di ba ang dami? Hari ke. Hindi pa fully surrender ang life mo kay Lord. And once you surrender your life kay Lord, only then, magagawa ng Diyos ang kanyang kagustuhan. And He's looking for those person. He is looking for that people after His heart na willing maging representative niya. God is representative on earth. Katulad ni Moses, katulad ni Samuel, katulad ni Paul, katulad ni Elisha, as a man of God, behave as God's representative. The acting God on earth at His time. Gusto ko maintindihan niyo ito. Through His representative, tayo, body ni Jesus Christ ang church, God will act. Kaya kapatid, pag naiintindihan mo na representative kay Lord, pagka saan ka tinanim ni Lord, tutubo yan. Pagka hindi nangyayari, something is wrong. Baka hindi, ikaw na tinanim ni Lord, hindi ka fully surrendered. Kaya wala kang kadating-dating, wala kang impact. Nagigets ninyo? Balik tayo sa creation. Nung si Lord ang kumilos, yung void and without form, nagkaroon ng buhay. At hindi niya na uli gagawin yan. Gagawin ng pang-Diyos yan sa pamamagitan ng representative niya. Kaya pagka nadidikit mong representative ng Diyos, nabubuhayan ka ng loob. Hindi nawawala ka ng pag-asa. Sang ka tinanim, workman yan, schoolman, fruits will be found. At ang fruits na yan will last. Ikaw yung tao makakabubuo ng relasyon. Ikaw yung tao makakabubuo ng family. Why? Yan ang image ng ating Pang-Diyos. Hindi ikaw yung wrecker. Hindi ikaw yung naakos ng division. Ikaw ang nagbubuo. Sabi mo katabi mo, ikaw yung nagbubuo. Hindi ikaw yung nagwawasak. Meron ka ba nabasa sa Bible? Nung create niya ng Diyos ang langit at lupa, nawasak ang mundo? Diba nabuo? At ang sinunod na buo niya ay family, mag-asawa. Ang Lord nagbubuo. Ang representative ni Lord nagbubuo. Sabi mo ulit, katabi mo, baka hindi niya naintindihan, tigabuo tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, dapat mag-gets ninyo ito. It doesn't mean na porket representative, ito mga great men katulad si Moses, si Samuel, Paul, Elisha, at tayo, ay hindi na tayo mag-behave ng mabuti. These great men didn't behave in a presumptuous way. Ano ibig sabihin presumptuous? Nag-o-overstep sa authority. Or nag-usurp. Anong ibig sabihin ng usurp? Nang aagaw ka ng authority.
at gumagawa ka ng sariling batas. Parang ganito, pagka ang Diyos ay nagsabi, ito ang gawin nyo, huwag niyong babawasan yan, huwag niyong dadagdagan. Kasi representative ka lang eh. Parang inuulit mo lang yung sinasabi ng pang-Diyos. Naintindihan nyo? Hindi kayo magdadagdag, hindi kayo magbabawas. Uulitin yan. Yan ang ibig sabihin, working under the authority of God as His representative. You don't change His command. Ganon din pagka ang nag-utos ang parents nyo na mga utos, hindi labag sa utos ng Diyos at binago mo, you are usurping. You are presumptuous. Ganon din kapatid, pag ang pastor mo ay nagsabi, ito ang gagawin mo, binago mo yan, lagot ka. You are usurping the authority ng pastor. Binago mo eh. Yes ninyo kapatid? Yes ninyo? Pagka ginagawa mo yan kapatid, magiging lifestyle mo yan. Ikaw ang nasusunod. Kung hindi ka fully surrendered, wala pa sa iyo ang image ni Lord. Bakit? Presumptuous ka, nangingialam ka, binabago mo ang command. You are putting yourself in danger. At tandaan mo, always may naapektuhan yan. And usually, ang buong family ang naapektuhan yan. Lahat magsabing amen. They were not assuming authority on doing things on their own. Rather, ito mga men of God, kasama na tayo doon, they depended on God. They were one with God. And they properly, lahat magsabing properly, represent God. Anong ibig sabihin pagka proper representative ka ni Lord? Yung utos ni Lord, yun lang. Walang bawas, walang dagdag. Lahat magsabing amen. Isang bagay pa na gusto ko maintindihan nyo. Itong mga men of God, kasama na tayo. Yung church ni Lord. Mga totoong anak ni Lord, hindi yung anak-anakan lang. Yung totoong anak ni Lord. Para bang tayo si Kristo ngayon? Hindi ko sinabi kayo ang Kristo ha. Hindi tayo si Apollo Kibuloy. Parang Kristo. Because we represent God. Same thing as si Jesus Christ, yung nagkatawang tao, ang Diyos nagkatawang tao. He represent God. So huwag kayo mag-confuse ha. Unawain ninyo ako na mabuti. To dispense ministry of grace sa buhay ng mga tao. On one hand, hindi niyo mabuti, sabayan ninyo. Ang trabaho ng representative of God ay we dispense grace. On the other hand naman, so puros love, puros forgiveness, puros grace. But on the other hand naman, we work His work at the way God speaks. Explain ko po na mabuti mamaya. So God created men sa kanyang wangis. Katulad ng kanyang likeness upang i-express yung character ng Diyos sa times dati ngayon as His representative. So binigay ng Diyos ang kanyang image sa tao. So we have God's image. Pwede tayo maging katulad niya inwardly. Through feelings, sa pag-iisip, sa decisions, at sa tibok ng puso. God made us in His likeness so that we could enjoy life, be filled with life. At hindi lamang yan, we could minister life. Dahil magiging giver of life tayo. Ulitin ko, parang ikaw ang Diyos ngayon as His representative. Nagbibigay ka ng hope. Why? Ini-speak mo ang Word of God. Tandaan nyo, pagka ang Word of God nababanggit, ang dating patay ay nagkakaroon ng ganda. Sabi mo katabi mo, speak life. Para magkaroon ng pag-asa sa mga taong nawawalang pag-asa. Now, as representative of God, meron tinatawag na positive at may tinatawag na negative. Sa positive side, as a representative,
Puros love yan, puros forgiveness. Puros mercy, puros grace. Love ka ni Lord, patuloy ka lang. But on the negative side, ito'y nakakalimutan ng marami. May judgment din ang Pang-Diyos. Kaya nagre-rebuke din tayo. Nagko-correct din tayo. Lahat magsabing amen. Hindi po dapat imbalance ang representative Lord. Marami ako napapansin ganyan. Puros bait. Isang side lang ni Lord yan. Puros pagbibigay, puros pag-uunawa, okay yan, isang side yan. Puros love, puros forgiveness, okay lang. Pero huwag niyong kalimutan isang side. May correction, may rebuke, may discipline. Kasama yan sa image ni Lord. Nakita niyo kapatid, sa creation pa lang, binigay ni Lord ang lahat ng pangangailangan niya. Pero nagkamali sila, kasala, pinalayas sila. Yan ang kompletong imahe ni Lord. Gets niyo kapatid? Kaya tayo din naman, kung sakali man God is, merong ginagawa ang Lord sa iyo, matuto tayo tumanggap ng blessing, matuto rin tayo tumanggap ng correction. Amen? Amen? Ganun din sa parents. Hindi puros bait ang parents, darating ang time, tatamain ka rin yan, i-correct ka rin yan, mahalin mo pa rin sila. Kasi ginagampanan lang nila yung God-given authority nila. Lahat magsabing amen. Kaya unawain natin itong verse na ito, Romans 5:17. Display na ninyo. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace. Ayan, number 1. Ito yung positive. Wonderful grace. Lahat magsabing wonderful grace. Ito yung aspeto ng character ni Lord at representative. Kayo yon. Sabihin mo katabi mo, kayo yon. Dapat makita sa iyo yung wonderful grace. Andun yung pagpapatawad, pag-uunawa, haba ng pasyensya, etc. Pero wag natin kalilimutan, may isang aspeto pa yan. Gift of righteousness. Oy, wala ka na sa tono, sintonado ka na. Ididisiplin kita. Disobedient ka na, ididisiplin kita. Sumusuway ka na, i-correct kita. Yes, inyo, naintindihan nyo? Pag mali, tatamain. Pagkabagsak, tutulungan bumangon. Then tatamain pa rin kasi baka ang pagkabagsak niya result ng disobedient. Representative ka ni Lord, hindi pa pwedeng isang side lang ang re-represent mo sa character ni Lord. Both side. Can we say amen? Ang liwanag, di po ba? Wonderful grace. Puros awa, puros pagbibigay, puros pagpapatawad, pero wag natin kalilimutan. Gift of righteousness. Parehas, i-dispense mo yan. Kaya ang Lord ay naghahanap ng tao. Kayo kaya yon? Sabi mo, ako yun, Lord. I want to become your representative. Naghahanap siya ng tao who is willing to represent Him. Not only para sa grace niya, kundi para sa righteousness niya. Tandaan niyo, God is a just God. Mali, mali. Tama, tama. Hindi pa pwede yung mali ay magiging tama at yung tama ay magiging mali. At sino itong mga hinahanap ni Lord na representative? Ito yung body ng ating Pangdiyos. At ito yung hinahanap niya at gustong i-rescue. Kaya ka nandito, rini-rescue ka ni Lord. We are in a rescue mission para sagipin yung mga temporarily nawala sa ating Pangdiyos upang ibalik sila sa image ni Lord. Dahil maraming trabaho na dapat gagawin. Maraming tao na napapariwara ang buhay. Maraming mga pamilya nawawasak, broken family. Maraming mag-asawa na sisira. We are in a rescue mission. Kaya naghahanap si Lord ng karagdagan representative. Willing ba kayo mga young people? Willing ba tayo mga nanay, tatay na rito to act as God representative?
Isang bagay na gusto kong maintindihan nyo, ang Lord ay hindi lamang naghahanap ng isang tao. So si Jesus Christ, nagkatawang tao. But natapos na siya sa kanyang earthly ministry. At may nagpatuloy, mga disciple, representative. So ibig sabihin, God is looking for more people. Hindi lamang ang Lord na nagkatawang tao, hindi lamang mga disciples, kundi ang buong church, ang body ni Lord. To work as a parang corporation to express yung image ni Lord as His representative. Magbibigay ako bago tayo magtatapos sa umaga ito. Characteristic ng representative ni Lord. Kung merong kinakailangan i-fine-tune sa atin, i-fine-tune natin. Kung merong kinakailangan idagdag sa atin, idagdag natin. Why? Maraming mga desperadong buhay ngayon. Maraming hopeless sa family ngayon. Ang daming broken family ngayon. Ang daming dysfunctional family ngayon. Maraming dinadaya si Satan. So merong 10. Unang-una, as God's representative, ito dapat makita sa'yo. Number 1, ready ka. Ano mo katabi mo, ready ka na ba? Pero mas maganda dapat nasagot na nyo na yung unang katanungan, kanino ka bilong? Kanino ka bilong? Siyempre, kung kay Satan ka bilong, you will represent Satan. Tama po ba? Kaya kung kay Jesus Christ tayo bilong, we must represent Jesus Christ. Sa workplace mo, sa school mo, sa community mo. So dapat ready ka parate. Anong ibig sabihin ng ready ka? Ito yung character na dapat makita sa isang representative. Parating nakita ka ng opportunity. Pag nakita ka ng opportunity, huwag mong palampasin yan. Amen? Huwag mong palampasin yan. Diba nasabi ko na sa inyo noon, hindi masaya pumunta sa langit kung mag-isa ka lang. Hindi kasama ang family. Sino gustong pumunta sa langit? Kasang kamay. Paano kung mag-isa ka lang? Wala si tatay, wala si nanay, wala si kapatid. Dahil selfish ka eh, sarili mo lang iniisip. Dahil hindi ka ready eh. Dahil ikaw yung tao, pinapalampas mo maraming opportunity. Katabi mo lang nga eh, hindi mo pa nasira ng Word of God. Hindi ka pa nag-act as a representative. Kasama mo lang nga eh, pinalampas mo pa. Hindi mo ba alam, maaring yan ang way ni Lord ngayon? Para magampanan mo ang purpose mo as His representative. So, ang isang character ng isang representative ni Lord ay ready. Naalala niyo ba sinabi ni Mordecai kay Esther? Ano yung pinaka nag-caught ng iyong attention? So, sinabi ni Mordecai kay Esther, hindi mo ba alam, baka si Lord dinagay ka sa ganitong particular moment para maagawa ka ng malaking bagay pa sa bayan mo. At kung hindi mo gagawin yan, gagamit si Lord ang tao. Gusto niyo ba yan, kapatid? Para sa nanay mo, ibang tao pa gagamitin ng Pangdiyos. Para sa kapatid mo, ibang tao pa gagamitin ng Pangdiyos. Gusto mo ba yon? Masaya ka ba sa ganon? Imbes na ikaw. Pinagising si Esther doon. Oo nga, no? Sige, mag-fasting tayo. Fasting kayo, Mordecai, pa-fasting ka rito. At dahil, kapatid, Esther was ready. Nasagip. Buhay ni Mordecai, nasagip ang bayan ng Israel. Kayo ba, kapatid? Time is short for all of us. Hindi mo alam kung hanggang kailan pa yung katabi mo. Hindi mo alam kung anong pagsubok darating sa katabi mo at biglang mawawala yung kay Lord dahil hindi nila nakayanan. Anak mo, kapatid, hahayaan mo lang bang ganon? Ang anak ni Lord, ang representative ni Lord, hindi marunong magsayang yan. They know kung bakit sila nang ganon. Parang pinimote ka ni Lord dyan sa school na dyan sa work, it is because may gustong iligtas ang Diyos, ang Panginoon hindi ka ready. Dahil isip mo lang, kinakalang malaki sweldo ko, kinakalang malaki sale mo. Ganun lang ba, kapatid? Ang buka ng isipan mo, ganun kakitid lang.
Hindi mo alam, God placed you there as His representative. But ikaw masyado kang worried sa ibang bagay. Sayang. Hindi ba kapatid, nakakahinayang biglang may darating ng tao? Ikaw 10 years ka na doon, ikaw 5 years ka na doon sa work mo, sa school na, biglang may dumating na bagong salta. At dahil sa bagong salta, na-convert ang boss mo, na-convert kasamahan mo. Kakahiya yan kay Lord. Ba? Nakakahiya kay Lord yon. Samantala, ikaw ang tagal mo na dyan. Hello? Pwede ba lahat tayo magsabi, I'm sorry, Lord. Selfish ako eh. Yan, hindi na pinag-uusapan, takot kasi ako, hindi. Selfish ka. Kasi kung hindi ka selfish, you are willing to overcome anumang pangangamba mo. At ready ka to act as His representative. Tumatagos na ba? Katanungin mo kung tumatagos na. Tanungin mo katabi mo, tumatagos na ba? O baka manhid yung katabi mo, walang epekto. Alam mo, tumatagos na ba? Number 2, patient. At magsabing patient. Hindi yung pasyente ha. Minsan tayo, piling pasyente tayo eh. No, representative tayo ng Lord. Buhay tayo. Malakas tayo dahil kay Lord. Bilang representative, hindi pala away ang representative ng Lord. Sino rito paalaway? Saan ka napapadpad, parating may kaaway ka. Saan ka mang napapadpad, biglang may nasisirang relasyon. Yung dating nagsisimba, nung inassign ka doon, biglang nawawala. Mukhang may problema. Baka wala kang patient. Ang representative ni Lord, nakikinig yan. Gentle yan. At magalang yan sa mga taong at first, hindi naniniwala at kumikilala sa iyo. Diba? Tumatagos na ba? Kasi kung walang tagos yan, walang epekto yan. Nagsayang lang tayo ng araw. Anong katabi mo kung tumatagos na? Number 3, reasonable. Ang character yan ng isang representative ng Lord. Anong reasonable? Kung ano mang conviction na meron sa'yo, paninindigan, based sa Bible yan, hindi yung feelings mo lang. Hindi yung biglang isang araw nagising ka, ito yung gusto ko. Yung paninindigan mo, dapat may sumusuporta, authority ng ating Pangdiyos ang kanyang salita. At alam nyo ba, pagka reasonable ka, based sa Word of God, always maghahanap ka ng answer sa bawat katanungan. Tayo, kinakailangan as a representative ng Lord, always dinadala mo ang tao sa isang tulog wherein hindi niya maiiwasan na sagutin katanungan mo. Will you receive Jesus Christ today? Pagdilingkuran mo ba siya lang matapat? Ganon ang representative ni Lord. Magaling tayo sa ganon. Hindi ka malamya, hindi ka takot, insistent ka, but reasonable ka. Number 4, ang representative ni Lord, tactical. Anong ibig sabihin tactical? Kaya mong mag-adapt sa iba-ibang ugali ng tao. Kaya mong mag-adjust. Kaya mong mag-maneuver. Kaya mong mag-pivot. Hindi umuobra yung ganitong style. Kaya nga merong kinausap na leader rito, baka need mabago style mo. Sino sa inyo rito pagka nagtuturo, nag-umpisa ka sa Bible, natapos ka sa Revelation? Talagang maiinis sa'yo makikinig. Sandali lang po, usapan natin, 30 minutes lang, 2 oras ka na nagsasalita. Hindi ka tactical eh. Bara-barak eh. Hindi mo inisip, nakikinig. Kaya baka dating time wala makikinig sa'yo. Dating ang time may maiinis sa'yo, even kasama mo sa bahay. Ayaw ka na nilang pasalitain. Kasi wala kang direksyon eh. Wala kang control. Wala kang disiplina. Sabi mo katabi mo, tactical ka naman. Hindi ka bara-bara. Tumatagos na ba? Tanong mo katabi mo kung tumatagos na ba?
Number 5, clear. Ang character and representative ni Lord, very clear yan. A representative is careful with language. Hindi tayo gumagamit ng salitang kanto. Number 6, a representative of God is fair. We are sympathetic. We understand each other. Pati mga kumukontra. Kaya dito parati ko sinasabi mga leaders, kung nakakarinig kayo masalita mula sa labas, wag kang gaganti, tahimik lang. Kaya dito sa church, hindi kami nasasali magsalita laban sa ibang pastor, labang ibang isang church, labang sa mga kapatiran. Kasi alam nyo, naiintindihan din natin yan eh. Lahat naman dadaan ng iba-ibang pagsubok, oppression, persecution. So bakit ka magsasalita ng hindi maganda sa kapwa mo? Diba? Ngayon kung meron man kayo naririnig na tao rito na nagsasalita ng pangit laban sa ibang pastor, laban sa mga church, hindi totoong TSCFI yan. Kasi dito yung matrinain ko, huwag kayo papalag pag kami nagsasalita ng hindi maganda. Huwag kayo gaganti. Kasi recognize natin may tigaganti tayo. At ang alam nyo, ang sarap pagka si Lord ang gumanti para sa iyo. At magsabing amen. Number 7, representative ni Lord ay honest. Ang sabi ng iba, honest. Honest po. We are men and women of integrity. Alam nyo sa business world, minsan hindi natin maiiwasan eh. Diba? Naiintindihan ninyo, iba sa corporate eh. Palaban dyan. There are times, meron tayong tinitwist. There are times, meron tayong mga salitang hindi totoo nasasabi. Business eh, corporate. Pero wag mo dalhin sa church yan. Maglagay ka boundary. Kung sa labas, nakakaisa ka, nang loloko ka, aring part ng business yan, hingi ka tawad, ikapin mo na sumunod ka, Lord. Pero yung ganyang ugali, wag mo dalhin sa church. Straight tayo sa isa't isa. At magsabing amen. Kasi pagka dinala mo yung ugali, character, pagtakbuhin sa corporate, dalhin mo sa church, magkakaroon ka ng problema. You will destroy yourself. Tanong katabi mo kung straight ka ba? Straight tayo sa isa't isa. Walang lokohan. Walang bulahan. At higit sa lahat, don't usurp authority. Pag may binitaw ang parents mo, hindi labag sa utos ng Lord, sundin mo yan, huwag magbabaguhin. Pag may binitaw ang pastor, huwag mong pilitin baguhin yan. Tagilid ka dyan. Number 8, saan tayo tapos? Honest. Humble. Tingin mo katabi mo, humble ba yan? O hambog? Humble tayo. Kahit pinagpapala ka ni Lord, low profile lang. Laking farm lang tayo. Laking bukid lang tayo. Huwag ka magmayabang. Huwag ka magmalaki. Huwag ka manapak ng kapwa mo. Amen? Alam mo naman pinanggalingan mo eh. And anytime pwedeng kunin ni Lord yan. Pasalamat ka, hindi pa kinukuha ni Lord yan, bagamat ang dami mo ng disobedience. Kaya huwag mo abusin si Lord. Kay Lord may hangganan yan. Kita nyo, bawat creation, first day ito yung ginawa niya, second day itong ginawa niya. Ibig sabihin, may hangganan si Lord. May boundaries. Number 9, anong tingin mo sa katabi mo? Attractive ba yan? Kita ba representative siya ni Lord? O parang representative ng palaaway, mga gangster, mga mandurugas? Anong tingin mo sa katabi mo? Meaning to say, a representative will act with grace, kindness, and good manners. Hindi tayo magaspang. Maamo tayo, kapatid. Why? Image ka ni Lord eh. Saan ka makakita? Manloloko, mandaraya.
minsan talagang abusador ba tawag doon? Mapagsamantala na representative ni Lord, wala. Ang representative ni Lord, attractive yan. Behave yan. Hindi yan magulo. And lastly, tumayo tayong lahat. Alam nyo, ang representative ni Lord, acknowledge nila, si Lord lang hope nila. Walang lumalaking ulo kahit matalino. Walang lumalaking ulo kahit pinopromote ka ni Lord. Why? Kasi recognize mo, kung wala si Lord, wala ka naman. Diba? Huwag tayo magmayabang. Huwag tayo magmalaki. Huwag tayo magtigas-tigasan. At anumang pinagdaan mo, huwag ka lalayo kay Lord. Kahit marami ka lang galing, marami ka lang alam. Marami yung isipin mo. Marami mong isipin at sabihin sa sarili mo, Lord, wala ito kung wala ka. Totoo lang naman talaga, hindi mo mararating yan, yung kaganda ng buhay ng success, kung hindi sa favor ni Lord eh. Ang ganda, nag-uusap kami sa likod habang nag-ano rito sa April. Mga comment, katabi ko, anak ko, katabi ko, sabi ng misis ko, ang laki ng improvement ni April. At parating ang very something na we should note about what he said at i-highlight. Aminado siya, wala siya. Kumbaga sinasabi niya, mahina siya. Pero in favor ni Lord nandun. Sa ating kapatid, parang nakalimot ka kung saan ka lang galing eh. Parang nakalimot ka kung saan ka pinulot ni Lord. Kaya umaangat ang buhay mo para bagang hindi mo kailangan si Lord. At binabaliwala mo utos niya. Alam niyo, as representative ni Lord, parati tayong dependent. Lord, awa mo Lord, mahina ako. Lord, awa mo Lord, madali akong matukso. Lord, hindi ako si Joseph, Lord. I'm weak. Lord, hindi ko kaya ito, pero willing kong gawin yan kung pagagawa mo. Lord, wala ito, Lord, kung hindi dahil sa iyo. Isang patotoo ni Ron, I think last Wednesday o 2 Wednesday ago, testimony siya sa aming prayer meeting dito. Parati daw niya naririnig kay Hosea yung pagpapasalamat kay Lord. Thank you, Lord. Pag maglilinis, matapos maglinis, parati nagsabi daw si Jose, thank you, Lord. So parating ina-update. Tayo, ganun ba tayo? Parating kinikilala mo, Lord, salamat. Ang salbahe ko, Lord, pero ba't ganun ka sa amin? Pinagpapala mo pa rin. Lord, lumalaki ulo ko, mayabang ako. Lord, nandiyan ka pa rin. Pinabless mo kami. So, ang true representative of God ay always dependent. Hindi natin kaya. Kaya nga maaga tayo nagigising kasi ayaw natin mamiss ang worship time. Diba? Kasi worship time, yun lang time para makapagbigay tayo. Ayaw din natin mamiss yung giving time. Kasi we don't own anything naman eh. I hope this message has spoken sense sa ating lahat. I hope marami na prick sa heart dito. Dami na papahamak, dami na papariwara. Dahil marami sa mga representative ni Lord, they cease to become representative of God. Dahil inisip nila, exempted na sila, privileged sila, may edad na, busy sa school, busy sa work, para sa iba na lang yan. Maya-maya, pinamamatay. May nasasaktan, may nare-rape. Meron mga magagaling, matatalino, pero after graduate, wala rin. Come on, mga representative ni Lord. Kayo na kaya talaga yan? Ikaw na ba talaga yan, magbibigay ng pag-asa sa buhay ng tao?
Ready ka na ba? Let's close our eyes, kapatid. And let God speak to us. Maging honest na tayo. Maging willing na tayo. Become God's representative.